Kamusta sa inyong lahat? Ako si Dr. Miguel Santos. At ngayong araw, tatalakayin natin ang paksa tungkol sa mga gulay na dapat iwasan ng mga lalaking lagpas 60 upang maprotektahan ang kanilang testosterone. Makinig kayo? Mga ginoong higit sa 60. Malamang narinig nyo na ang lahat ng ito. Kumain ng gulay. Mahalaga ang mga ito para mapanatili kayong malusog at malakas. Ngunit narito ang masakit na katotohanan. Ang ilan sa mga gulay na iyon ay maaaring lihim na sumasabotahe sa inyong mga antas ng testosterone. At maaaring hindi nyo pa ito nalalaman. Nangangahulugan ito ng mas kaunting enerhiya, nabawasang mas ng kalamnan, at isang seryosong pagbaba sa inyong sigla. Ako si Dr. Miguel Santos, isang endocrinologist na may mahigit 2 dekada ng karanasan sa kalusugan ng mga lalaki, lalo na sa mga natatanging hamon sa hormonal na kaakibat ng pagtanda. Ang katotohanan ay, ang inyong dieta ay may mas malaking papel sa inyong mga antas ng testosterone kaysa sa anumang suplemento. Ang pinipili ninyong ilagay sa inyong plato ay mahalaga, marahil higit pa sa inaakala ninyo. Kaya talakayin natin ang 3 gulay na talagang kailangan ninyong iwasan kung gusto ninyong mapanatiling masigla ang inyong mga antas ng testosterone. Kailangan kong huminto kayo at magbigay pansin kung ikaw ay isang lalaking higit sa 60. Malamang sinabihan ka na sa buong buhay mo na kumain ng mas maraming gulay. Tama. Mabuti raw ang mga ito para sa iyo. Sabi nila, pananatilihin ka nitong malusog at malakas. Ngunit narito ang mapait na katotohanan. Ang ilan sa mga gulay na iyon ay maaaring tahimik na unti-unting bumabawas sa iyong mga antas ng testosterone ng mas mabilis kaysa sa iyong inaakala. At nangangahulugan iyon ng mas kaunting enerhiya, mas kaunting mas ng kalamnan, at isang apoy sa silid-tulugan na unti-unting nawawala. Ako si Dr. Miguel Santos, isang endocrinologist na may higit sa 25 taon na dalubhasa sa kalusugan ng mga lalaki, lalo na sa mga hamon na kasama ng pagtanda. Inilaan ko ang aking karera sa pag-aaral kung paano nagbabago ang mga hormones sa mga lalaki habang sila ay tumatanda. Ang impormasyon sa video na ito ay para lamang sa layuning pang-edukasyon na tinipon mula sa mga bukas na mapagkukunan at hindi pumapalit sa medikal na payo. Mangyaring kumonsulta sa iyong doktor para sa anumang mga alalahanin na may kaugnayan sa kalusugan. At ang nalaman ko ay ito, ang iyong kinakain ay may mas malaking epekto sa iyong testosterone kaysa sa karamihan ng mga suplemento o gamot na maaaring matukso kang subukan. Ang pagkain ay hindi lamang panggatong. Ito ay isang makapangyarihang tagapamahala ng balanse ng hormone ng iyong katawan. Ngayon, huwag ninyo akong intindihin ng mali. Ang mga gulay ay mahalaga para sa inyong kalusugan. Nagbibigay sila ng fiber, bitamina, mineral, at antioxidants na lumalaban sa pamamaga at sakit. Ngunit, at ito ay isang malaking ngunit. Hindi lahat ng gulay ay nilikhang pantay-pantay pagdating sa pagprotekta sa iyong pagkalalaki pagkatapos ng 60. Ang ilang karaniwang gulay na ipinagdiriwang dahil sa kanilang mga benepisyo sa kalusugan ay naglalaman ng mga compound na nakakasagabal sa produksyon ng testosterone. Ang ilan ay kumikilos na parang mga panggagaya sa estrogen na ginugulo ang balanse ng iyong hormone. Ang iba naman ay nagtataguyod ng banayad na pamamaga na maaaring tahimik na sumira sa iyong sigla. Mahirap itong tanggapin dahil ang mga gulay na ito ay madalas na inirerekomenda ng mga doktor at nutrisyonista. Ngunit narito ang problema.
Ang mabuti para sa pangkalahatang kalusugan ay hindi palaging mabuti para sa iyong testosterone. At kung ikaw ay isang lalaking higit sa 62 at talagang nais mong mapanatili ang iyong enerhiya, tono ng kalamnan at libido, kailangan mong malaman kung aling mga gulay ang dapat iwasan. Hayaan ninyo akong linawin. Hindi ito tungkol sa pagsasama sa lahat ng gulay, malayo roon. Ang layunin ko ay tulungan kayong protektahan ang inyong testosterone sa pamamagitan ng pagtukoy sa 3 partikular na gulay na maaaring mas nakakasama kaysa nakakabuti sa inyong dieta. Kapag nalaman na ninyo kung alin ang dapat iwasan, gagabayan ko rin kayo sa mga alternatibo na sumusuporta sa inyong mga hormone at nagpapanatili sa inyong pakiramdam bilang isang lalaking karapat-dapat. Nakikita ninyo, ang testosterone ay hindi lamang nagpapanatili ng iyong sexual na paggana. Ito rin ay isang pangunahing manlalaro sa pagpapanatili ng kalamnan, densidad ng buto, mood, at maging sa kalusugan ng puso. Kapag bumaba ang testosterone, maaari mong asahan na makaramdam ng pagiging matamlay, mas mahina, mas magagalitin, at mas walang motibasyon. Sa kasamaang palad, maraming lalaki ang isinisisi na lang ito sa pagtanda at tinatanggap na lamang ang paghina. Ngunit ang katotohanan ay, ang dieta at mga pagpipilian sa pamumuhay ay may mas malakas na impluwensya sa mga antas ng testosterone kaysa sa inaasahan mo. At ang ilan sa mga pagpipiliang iyon ay nakatago sa harap mismo ng ating mga mata, sa iyong plato. Hayaan ninyo akong bigyan kayo ng isang sulyap sa kung ano ang ibig kong sabihin. Sa aking pagsasanay, nakatrabaho ko ang daan-daang lalaki na higit sa 60 na inakala nilang ginagawa nila ang lahat ng tama nag-eehersisyo, natutulog ng maayos, umiinom ng mga bitamina, ngunit patuloy na bumababa ang kanilang mga antas ng testosterone. Nang mas malalim naming sinuri, isang karaniwang bagay ang lumitaw. Ang ilang mga gulay ay regular na bahagi ng kanilang dieta. Madalas na kinakain sa malalaking dami. Ang mga gulay na ito ay naglalaman ng mga compound na nakakasagabal sa maselang balanse ng hormonal na kinakailangan ng mga matatandang lalaki. Hindi lang ito tungkol sa mga gulay mismo, kundi sa mga biochemical pathway na naiimpluwensyahan nila. Ang ilang mga gulay ay naglalaman ng mga indole at isothiocyanate, mga compound na maaaring makagambala sa mga enzyme na responsable para sa pagbubuo ng testosterone. Ang iba ay puno ng mga phytoestrogen, mga chemical na nakabatay sa halaman na gumagaya sa estrogen sa katawan at nakikipagkumpetensya sa testosterone. Pagkatapos ay mayroong mga oxalate at iba pang elemento na humahadlang sa pagsipsip ng mga critical na mineral tulad ng zinc at magnesium na mahalaga para sa produksyon ng testosterone. Lahat ng ito ay maaaring humantong sa isang perpektong bagyo kung saan bumababa ang testosterone, tumataas ang estrogen at pumapasok ang pamamaga. Ang hormonal imbalance na ito ay nagpapabilis sa pagbaba ng mass ng kalamnan, enerhiya at libido. At ang nakakadismaya, maaaring kinakain mo ang mga gulay na ito sa pag-aakalang nakakatulong ka sa iyong kalusugan, gayong sa katotohanan. Sila ay kumikilos laban sa iyong sigla. Isipin na gumising ka, na may parehong sigla na mayroon ka noong 40s ka. Matigas ang mga kalamnan, matalas ang isip at ang kislap na iyon sa iyong silid tulugan. Buhay na buhay. Iyan ang kapangyarihan ng pagkontrol sa iyong dieta upang suportahan ang testosterone. Hindi ito isang panaginip lamang. Ito ay makakamit sa tamang kaalaman. Sa mga susunod na seksyon,
Ipapakilala ko sa inyo ang mga lalaking tulad ninyo, sina Richard, George at Harold, na hindi sinasadyang kumain ng mga problemang gulay na ito at naramdaman ang pagkawala ng kanilang sigla. Ang kanilang mga kwento ay nagbubukas ng mata at maaaring pamilyar ang tunog nito. Pagkatapos ay pag-uusapan natin kung paano babaliktarin ang mga bagay sa pamamagitan ng pagpili ng mga gulay na kumikilos bilang mga tanod para sa iyong testosterone sa halip na mga mananabutahe. Sa ngayon, gusto kong pag-isipan mo ang iyong sariling mga gawi sa pagkain. Regular ka bang kumakain ng kale, repolyo, soy, o hilaw na spinach? Ang mga gulay na ito ay maaaring ang mga salarin sa likod ng iyong mababang enerhiya o nawawalang libido. Huwag mo nang mag-panic. Ang kamalayan ay ang unang hakbang sa pagbabago. Kapag alam mo na kung ano ang umaagaw sa iyong testosterone, maaari mong kontrolin at gumawa ng mas mahusay na mga pagpipilian. Tandaan, mga ginoong higit sa 60 ang inyong katawan ay may kakayahan pa rin para sa pambihirang lakas at sigla. Karapat-dapat kayong makaramdam ng enerhiya, kumpiyansa at buhay. Ngunit nagsisimula ito sa pag-unawa sa nakatagong epekto ng iyong mga gulay sa iyong mga hormone. Manatili sa akin habang inilalantad natin ang katotohanan sa likod ng mga karaniwang gulay na ito at kung paano nila maaaring pinapahina ang iyong pagkalalaki. Panahon na upang bawiin ang kontrol sa iyong kalusugan at bawiin ang enerhiya at pagnanasa na akala mo ay nawala na magpakailanman. Hayaan ninyong ikwento ko si Richard. Siya ay 65, isang retiradong inhinyero na may matalas na pag-iisip. Ngunit nitong mga nakaraang araw, hindi siya nakakaramdam ng talas. Ang tono ng kanyang kalamnan ay nawawala. Ang kanyang tangke ng enerhiya ay nauubos at ang kanyang motibasyon ay halos wala na. Inakala ni Richard na ginagawa niya ang lahat ng tama, kumakain ng kanyang mga gulay, lalo na ang kale, na nakita niyang ipinagmamalaki saan man bilang isang superfood. Ngunit pagkatapos ng ilang buwan ng regular na pagkonsumo ng kale, napansin niya ang isang tuloy-tuloy na pagbaba sa kanyang lakas at tibay. Nang lumapit sa akin si Richard, ipinaliwanag ko ang isang bagay na ikinagulat niya. Ang kale ay naglalaman ng mga compound na tinatawag na indole 3-carbinol. Ang mga compound na ito, bagamat karaniwang kapaki-pakinabang para sa detoxification sa mga mas batang tao, ay maaaring makagambala sa ratio ng testosterone sa estrogen sa mga lalaking higit sa 60. Nakakasagabal sila sa mga enzyme na responsable para sa pagbubuo ng testosterone at nagpapataas ng mga epektong tulad ng estrogen sa katawan. Para sa isang mas batang lalaki, maaaring hindi ito malaking problema. Ngunit para sa isang tulad ni Richard, na ang testosterone ay natural nang bumababa, ang kawalan ng timbang na ito ay maaaring magpabilis sa pagkawala ng mass ng kalamnan at sigla. Inilarawan ito ni Richard ng perpekto. Pakiramdam ko ay kinakalaban ako ng aking katawan. Kumakain ako ng masustansya, ngunit nawala ang aking lakas. Nakakadismaya. Ito ay isang klasikong halimbawa kung paano ang mga pagpipilian sa pagkain na may mabuting hangarin ay maaaring magkaroon ng masamang epekto sa mga matatandang lalaki. Ang aral, kahit na ang mga gulay na may magagandang reputation ay maaaring maging problema pagdating sa pagpapanatili ng testosterone pagkatapos ng 60. Ngayon, kilalanin si George. Siya ay 70 at laging ipinagmamalaki ang pananatiling aktibo. Ngunit sa nakaraang taon, nagsimulang makaranas si George ng pagtaas ng discomfort sa prostate at isang makabuluhang pagbaba sa libido. Tulad ni Richard,
Naniniwala si George na gumagawa siya ng malusog na mga pagpipilian sa pagkain. Isinama niya ang maraming soy-based na gulay at sprouts sa kanyang dieta. Iniisip na ang mga ito ay mga alternatibong malusog sa puso. Narito ang problema. Ang soy ay naglalaman ng mga phytoestrogen, mga compound na nakabatay sa halaman na gumagaya sa estrogen sa katawan. Sa mga lalaking higit sa 60, ang mga phytoestrogen na ito ay maaring kumapit sa mga receptor ng estrogen at sugpuin ang natural na produksyon ng testosterone. Ang resulta, mas mataas na mga epektong tulad ng estrogen, pamamaga ng prostate, at nabawasang pagnanasang sexual. Ang karanasan ni George ay isang textbook case kung paano ang mga phytoestrogen sa kabila ng kanilang reputasyon sa pagtataguyod ng kalusugan ng puso, ay maaaring magdulot ng pinsala sa hormonal balance ng lalaki kapag labis na kinonsumo. Sinabi sa akin ni George, "Hindi ko akalain na maaaring maging problema ang soy. Dapat daw ay mabuti ito para sa iyo, di ba? Ngunit sinabi ng aking doktor na bumababa ang aking testosterone at nakakaramdam ako ng pamamaga doon sa ibaba." Ito ay isang mahirap na aral, ngunit isang mahalaga para sa mga lalaking higit sa 60. Hindi lahat ng protina ng halaman ay nilikhang pantay-pantay pagdating sa kalusugan ng hormone. Sa wakas, nariyan si Harold. 67 taong gulang, isang lalaking mahilig sa kanyang mga salad, lalo na ang hilaw na spinach. Naniniwala siya na kung mas maraming gulay sa kanyang plato, mas mabuti. Ngunit hindi alam ni Harold na ang hilaw na spinach ay naglalaman ng mga oxalate, mga compound na kumakapit sa mga mineral tulad ng zinc at magnesium na pumipigil sa kanilang pagsipsip. Ang mga mineral na ito ay kritikal para sa pagbubuo ng testosterone at pangkalahatang kalusugan ng hormonal. Ang mga antas ng zinc ni Harold ay mapanganib na mababa at ang kanyang testosterone ay bumagsak. Ibinahagi niya sa akin, "Akala ko, ginagawa ko ang lahat ng tama, maraming gulay at bitamina, ngunit ang aking enerhiya ay bumabagsak at napansin ng aking doktor na wala sa ayos ang aking mga antas ng hormone. Isang sorpresa iyon." Ito ang nakatagong panganib ng mga gulay na mayaman sa oxalate tulad ng hilaw na spinach para sa mga lalaking higit sa 60. Maaari silang tahimik na magdulot ng mga kakulangan sa mineral na direktang nakakaapekto sa produksyon ng testosterone. Ano ang nag-uugnay sa mga kwentong ito? Bawat lalaki ay sinusubukang kumain ng malusog. Ngunit ang kanilang mga pagpipilian sa gulay ay pinapahina ang kanilang testosterone at sigla. Ang mga compound sa kale, soy at hilaw na spinach ay maaaring kapaki-pakinabang para sa mga mas bata o ibang population. Ngunit para sa mga lalaking higit sa 60 taon, maaari nilang guluhin ang balanse ng hormonal at pabilisin ang pagbaba ng enerhiya, mass ng kalamnan, and libido. Ang pag-unawa sa mga mekanismong biochemical ay susi. Ang indole 3-carbinol sa KAL ay nakakaapekto sa mga enzyme ng cytochrome P450 na kasangkot sa metabolismo ng hormone na nagpapabago sa balanse patungo sa estrogen. Ang mga phytoestrogen sa soy ay kumakapit sa mga receptor ng estrogen na gumagaya sa mga babaeng hormone at sumusugpo sa production ng testosterone. Ang mga oxalate sa spinach ay pumipigil sa pagsipsip ng zinc at magnesium, dalawang mineral na nagsisilbing tanod sa iyong testosterone, na pinapanatili ang matatag na produksyon nito. Ito ang dahilan kung bakit nararamdaman ng ilang lalaking higit sa 60 na ginagawa nila ang lahat ng tama.
ngunit nakakaranas pa rin ng mga nakakadismaya na pagbaba. Ang mga gulay na kanilang inaasahan ay tahimik na sumasabotahe sa kanilang mga pagsisikap. Hindi nila ito kasalanan. Ang mga pagkaing ito ay ipinagbili bilang malusog at mahalaga. Ngunit ang kalusugan ay may iba't ibang aspeto, lalo na pagdating sa mga hormone at pagtanda. Mahalagang kilalanin na hindi lahat ng gulay ay pantay-pantay para sa mga lalaking higit sa 60. Ang ilang karaniwang mga pagpipilian ay maaaring magkaroon ng hindi sinasadyang mga kahihinatnan para sa testosterone at pangkalahatang sigla ng lalaki. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng personalized na nutrisyon na nakabatay sa pag-unawa sa agham ng hormone. Ang mga kwento ni na Richard, George at Harold ay nagsisilbing panggising. Ipinapakita nila sa atin na ang landas sa pagpapanatili ng testosterone ay hindi lamang tungkol sa pagkain ng mas maraming gulay, kundi tungkol sa pagkain ng tamang gulay. Ang mga mali ay maaaring magpataas ng pamamaga, makagambala sa pagbubuo ng hormone at maubos ang mahahalagang mineral na lahat ay nagpapabilis sa pagkawala ng sigla ng lalaki. Kung ikaw ay isang lalaking higit sa 60 at nakakaranas ka ng hindi maipaliwanag na pagkapagod, pagkawala ng tono ng kalamnan, o nabawasang libido, tingnang mabuti ang iyong dieta. Ang kale, soy, o hilaw na spinach ba ay mga pangunahing pagkain sa iyong mga pagkain? Kung oo, maaring panahon na upang muling pag-isipan ang iyong plato. Ang mga gulay na ito ay maaring mag-trigger ng pamamaga, na isa pang tahimik na kaaway ng testosterone. Ang talamak na mababang antas ng pamamaga ay nakakasagabal sa mga glandula na gumagawa ng testosterone, na lalong nagpapababa ng iyong mga antas. Nag-aambag din ito sa mga sintomas na inilalarawan ng maraming lalaki: brain fog, pagkapagod, pagkamayamutin. Lahat ay mga senyales na wala sa balanse ang iyong mga hormone. Gusto kong isipin ninyo ang mga gulay na ito bilang mga double agent. Sa ibabaw, mukha silang mga kakampi na puno ng mga sustansya at antioxidant, ngunit sa ilalim, nagdadala sila ng mga compound na maaring magpabago sa timbangan laban sa iyong testosterone. Hindi ito dahilan para matakot sa mga gulay. Ito ay isang panawagan para maging mapili. Ang magandang balita: kapag natukoy mo na kung aling mga gulay ang problema, maaari mong ayusin ang iyong dieta upang maprotektahan ang iyong mga hormone. May mga pagpipilian na sumusuporta sa produksyon ng testosterone, nagbabawas ng pamamaga, at nagpapabuti sa pagsipsip ng mineral ng. Ngunit una, kailangan mong kilalanin ang mga nakatagong panganib: ang pagkawala ng kalamnan ni Richard, ang pamamaga ng prostate ni George, at ang kakulangan sa mineral ni Harold ay mas karaniwan kaysa sa inaakala mo sa mga lalaking higit sa 60. Ang mga isyong ito ay madalas na hindi nakikilala dahil ang focus ay karaniwang nasa ibang mga marker ng kalusugan. At ang pagsusuri sa hormone ay bihirang gawin maliban kung malubha ang mga sintomas. Ngunit narito ang gusto kong tandaan ninyo: ang iyong dieta ay isang makapangyarihang kasangkapan. Maaari itong maging gasolina para sa iyong paghina o tulungan kang bawiin ang iyong sigla. Ang pagkakaiba ay nakasalalay sa pag-unawa kung aling mga gulay ang sumusuporta sa iyong kalusugan ng hormonal at kung alin ang nagpapahina nito. Sa susunod na bahagi, tutuklasin natin ang mga gulay na nagsisilbing natural na mga kakampi, ang mga tumutulong na palakasin ang testosterone, bawasan ang pamamaga at pagbutihin ang iyong enerhiya. Dahil karapat-dapat malaman ng mga lalaking higit sa 60 ang katotohanan,
tungkol sa kanilang mga pagpipilian sa pagkain at kung paano protektahan ang kanilang pagkalalaki sa pamamagitan ng mas matalinong nutrisyon. Sa ngayon, maglaan ng sandali at pagnilayan ang iyong sariling dieta. Aling mga gulay ang regular mong kinakain? Maaaring bahagi ba ng iyong pang-araw-araw na pagkain ng kale, soy, o hilaw na spinach? Kung oo, maaaring oras na upang muling pag-isipan ang iyong plato. Ang iyong testosterone at ang iyong sigla ay nakasalalay dito. Ngayong natuklasan na natin ang 3 gulay na maaaring tahimik na sumasabotahe sa iyong testosterone, lumipat tayo ng usapan at pag-usapan ang mga mabubuting kasama. Ang mga gulay na maaring aktwal na makatulong sa pagsuporta at pagpapalakas ng iyong mga antas ng testosterone bilang isang lalaking higit sa 60. Ang mga ito ay hindi lamang mga random na pagpipilian. Sila ay sinusuportahan ng agham at klinikal na karanasan. At nakatulong sila sa hindi mabilang na mga lalaki na bawiin ang kanilang enerhiya, tono ng kalamnan, at sigla. Una sa listahan ay ang asparagus. Ang gulay na ito ay madalas na hindi napapansin. Ngunit ito ay isang powerhouse para sa kalusugan ng hormonal ng mga lalaki. Bakit? Dahil ang asparagus ay puno ng bitamina E at isang kayamanan ng mga antioxidant. Ang bitamina E ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pagprotekta sa iyong mga selula na gumagawa ng hormone mula sa oxidative stress, isang uri ng pinsala sa selula na nagpapabilis sa pagtanda at paghina ng hormonal. Kapag malusog ang mga selulang iyon, ang iyong katawan ay maaaring gumawa ng testosterone ng mas mahusay. Higit pa sa mga antioxidant, ang asparagus ay naglalaman ng folate at mga mineral na sumusuporta sa production ng nitric oxide, isang molekula na nagpapabuti sa daloy ng dugo. Ang mabuting daloy ng dugo ay mahalaga hindi lamang para sa iyong puso, kundi pati na rin sa paghahatid ng mga sustansya sa iyong mga kalamnan at mga organong reproduktibo. Isipin ang asparagus bilang isang natural na tanod para sa iyong pabrika ng testosterone. Pinoprotektahan nito ito mula sa pinsala at pinapanatiling maayos ang paggana ng makinarya. Susunod sa listahan ay ang mga pulang bell pepper. Maaaring sila ay matamis at makulay na mga karagdagan sa iyong mga pagkain. Ngunit higit pa sa pagdaragdag ng lasa ang kanilang ginagawa. Ang mga pulang bell pepper ay napakayaman sa vitamina C, na isang malakas na ahente laban sa pamamaga. Ang talamak na pamamaga ay isa sa mga pinakamalaking kaaway ng testosterone. Kapag ang iyong katawan ay namamaga, naghihirap ang produksyon ng hormone. Sinusuportahan din ng vitamina C ang kalusugan ng adrenal. Ang iyong mga adrenal gland ay gumagawa ng mga hormone na mga pasimuno sa testosterone. Kaya, ang pagpapanatili sa kanila na malusog ay nangangahulugang mas mahusay na pagbubuo ng testosterone sa pangkalahatan. Dagdag pa, ang mga anti-inflammatory properties ng mga pulang bell pepper ay tumutulong na mapanatili ang kalusugan ng vascular, ang kakayahan ng iyong mga daluyan ng dugo na lumawak at magdala ng dugo na mayaman sa oxygen ng mahusay. Ang nakakatuwa ay ang mga lalaking higit sa 60 na nagsasama ng mga pulang bell pepper sa kanilang dieta ay madalas na nag-uulat na mas masigla at nakakaranas ng mas mahusay na tibay. Iyan ang kapangyarihan ng nabawasang pamamaga at pinabuting sirkulasyon na nagtutulungan upang suportahan ang iyong sigla. Sa wakas,
Pag-usapan natin ang mga shiitake mushroom. Hindi lamang ito masarap na karagdagan sa isang stir-fry. Sila ay mga natural na aromatase blocker. Ang aromatase ay isang enzyme na nagko-convert ng testosterone sa estrogen. Sa mga lalaking higit sa 60, ang aktibidad ng aromatase ay may posibilidad na tumaas, na humahantong sa mas mataas na antas ng estrogen at mas mababang testosterone. Ang mga shiitake mushroom ay tumutulong na pabagalin ang proseso ng conversion na ito, na pinapanatili ang iyong mga antas ng testosterone sa pamamagitan ng pagbabawas ng dami ng testosterone na nagiging estrogen. Ang mga shiitake mushroom ay tumutulong na mapanatili ang isang mas malusog na balanse ng hormonal. Ito ay kritikal para sa pagpapanatili ng kalamnan, libido, at pangkalahatang sigla ng lalaki. Dagdag pa, ang mga shiitake mushroom ay naglalaman ng mga compound na sumusuporta sa kalusugan ng immune at nagbabawas ng pamamaga, na nagbibigay sa iyo ng dobleng benepisyo. Ang pagsasama ng tatlong gulay na ito, asparagus, pulang bell pepper, at shiitake mushroom, sa iyong dieta ay maaaring lumikha ng isang malakas na synergy. Pinoprotektahan nila ang iyong produksyon ng testosterone mula sa oxidative stress. Binabawasan ang pamamaga, pinapabuti ang daloy ng dugo, at pinipigilan ang labis na conversion ng estrogen. Sama-sama, gumagana sila tulad ng isang mahusay na sinanay na kupunan na nagbabantay sa iyong pagkalalaki habang ikaw ay tumatanda. Ngunit may higit pa. Tandaan kung paano natin pinag-usapan ang mga mineral tulad ng zinc at magnesium na mahalaga para sa produksyon ng testosterone. Narito ang isang bonus na tip. Magdagdag ng mga pagkaing mayaman sa mga mineral na ito sa iyong mga pagkain. Ang mga buto ng kalabasa at almendras ay mahusay na mapagkukunan. Ang zinc ay may direktang papel sa pagbubuo ng testosterone, habang ang magnesium ay tumutulong na ayusin ang pamamaga at sumusuporta sa paggana ng kalamnan. Ang mga lalaking higit sa 60 ay madalas na may mga kakulangan sa mga mineral na ito, na maaring tahimik na magpababa ng mga antas ng testosterone. Ang pagsasama ng mga buto ng kalabasa at almendras ay hindi lamang nagpapalakas ng iyong paggamit ng mineral, kundi nagdaragdag din ng malusog na taba at protina, na parehong mahalaga para sa kalusugan ng hormone. Isipin ang iyong dieta bilang isang balanseng orkestra. Ang mga gulay na sumusuporta sa testosterone ay ang iyong mga pangunahing instrumento, habang ang mga mineral tulad ng zinc at magnesium ay ang seksyon ng ritmo na nagpapanatili sa lahat sa pagkakatugma. Kapag ang bawat bahagi ay gumaganap ng maayos sa kanyang papel, ang iyong katawan ay gumaganap sa pinakamahusay nito. Narito ang isang simpleng paraan upang magsimula. Palitan ang mga problemang gulay na tinalakay natin kanina ng mga pagpipiliang ito na kaibigan ng testosterone. Sa halip na kali, subukan ang asparagus na bahagyang pinasingawan na may kaunting patak ng langis ng oliba. Palitan ang mga soy-based sprouts ng stir-fried shiitake mushroom. Marahil ay hinaluan ng bawang at isang kurot ng asin, at magdagdag ng mga pulang bell pepper sa iyong mga salad o omelette para sa isang splash ng kulay at isang boost ng vitamina C. Alam kong hindi laging madali ang pagbabago, lalo na kapag ang mga gawi ay nakasanayan na. Ngunit bawat maliit na pagsasaayos na gagawin mo ngayon ay maaring magkaroon ng malaking epekto sa iyong testosterone at pangkalahatang sigla sa hinaharap. Isa pang bagay na dapat tandaan, ang pagkakaiba-iba ay susi. Huwag umasa sa iisang gulay o mapagkukunan ng pagkain lamang. Ang iyong katawan ay umuunlad sa isang magkakaibang hanay
ng mga sustansya. Kaya ihalo ang mga gulay na ito sa iyong mga pagkain sa buong linggo. Tinitiyak ng pagkakaiba-iba na ito na makakakuha ka ng malawak na spectrum ng mga antioxidant, bitamina, mineral, at mga compound na sumusuporta sa iyong mga hormone. Gayon din, ihanda ang mga gulay na ito sa mga paraan na napapanatili ang kanilang mga sustansya. Halimbawa, ang bahagyang pagpapakulo ng asparagus ay nagpapanatili sa bitamina E nito at ang paggisa ng mga shiitake mushroom ay nakakatulong na ilabas ang kanilang mga compound na humaharang sa aromatase. Iwasan ang sobrang pagluluto upang mapanatili ang kanilang bisa. Habang inaayos mo ang iyong dieta, bigyang pansin kung paano tumutugon ang iyong katawan. Ang pagtaas ng enerhiya, pinabuting tono ng kalamnan, at mas mahusay na mood ay mga senyales na ginagawa ng iyong mga pagkaing sumusuporta sa testosterone ang kanilang trabaho. At kung nararanasan mo ang mga positibong pagbabagong ito ay isang mahusay na motibasyon upang magpatuloy. Tandaan, mga ginoong higit sa 60 taong, hindi mo kailangang tanggapin ang mabagal na paghina ng iyong sigla bilang hindi maiiwasan. Ang mga tamang pagkain ay makakatulong sa iyo na lumaban at bawiin ang iyong lakas at pagnanasa. Kaya narito ang hamon. Simulang isama ang asparagus, pulang bell pepper, at shiitake mushroom sa iyong mga pagkain ngayong linggo. Magdagdag ng isang dakok ng buto ng kalabasa o almendras bilang merienda o topping sa salad. Ang mga simpleng hakbang na ito ay maaaring maglagay sa iyo sa landas patungo sa mas mahusay na kalusugan ng hormone at panibagong enerhiya. Ang iyong testosterone ay hindi lamang isang numero sa isang resulta ng lab. Ito ang makina na nagtutulak sa iyong pagkalalaki, iyong kalamnan, at iyong mojo. Pakainin ito ng maayos, protektahan ito ng husto, at mararamdaman mo ang pagkakaiba sa bawat bahagi ng iyong buhay. Ito ay simula pa lamang. Habang nagpapatuloy ka sa paglalakbay na ito, matutuklasan mo ang mas maraming paraan upang suportahan ang iyong testosterone ng natural. Ngunit sa ngayon, mag-focus sa mga gulay at mineral na ito. Sila ang iyong unang linya ng depensa at ang iyong pinakadakilang mga kakampi. Sa susunod na pupunuin mo ang iyong shopping cart. Mag-isip tulad ng isang lalaki na seryoso sa kanyang sigla. Pumili ng mga pagkain na nag-aalaga sa iyong mga hormone, nagbabawas ng pamamaga, at nagbibigay lakas sa natural na produksyon ng testosterone ng iyong katawan. Dahil sa huli, ang pagpapanatili ng testosterone pagkatapos ng 60 ay hindi tungkol sa mga fat diet o mamahaling suplemento. Ito ay tungkol sa paggawa ng matalino, may kaalamang mga pagpipilian na nagsisimula sa iyong plato. Gusto kong kunin ninyo ang kaalamang ito at isagawa ito. I-like, i-share, at mag-comment para maikalat ang kamalayan sa mga lalaking higit sa 60 na karapat-dapat malaman ang katotohanan tungkol sa kanilang mga gulay at kanilang testosterone. Sama-sama, maaari tayong bumuo ng isang komunidad ng mga lalaki na tumatangging hayaan ang edad na magdikta sa kanilang sigla. Manatiling nakatutok dahil marami pang darating kung paano panatilihing mataas ang iyong testosterone at hindi mapigilan ang iyong enerhiya. Ngunit sa ngayon, magsimula sa asparagus, pulang bell pepper, shiitake mushroom, at huwag kalimutan ang iyong mga buto ng kalabasa at almendras. Ang iyong katawan at ang iyong testosterone ay magpapasalamat sa iyo. Kung nagustuhan mo ang kwento, i-like ang video at mag-subscribe.